Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay umaga ng Friday. Okay? So, before we end the week and before we're going to start our day, it is always a good thing and a blessing to do our devotion para meron tayong lakas, okay, sa buong maghapon. At ito yung magbibigay inspirasyon sa atin sa ating gagawin sa buong maghapon. So, before we start our devotion, manalangin po muna tayo. Dakilang Ama, napakabuti mo. Salamat po sa umagang ito na binigyan mo kami ng panibagong lakas. At Lord, nawa, bigyan mo din po kami ng karunungan. Prepare our hearts and minds, O Lord, sa mga salita mo na aking bibitawan. Naway, Lord, ito po ay magbigay kalakasan at inspirasyon sa bawat isa. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan. Naway, Lord, ang biyaya ng salita mo ay aming matanggap sa araw na ito. Samahan mo po kami, Ama, sa aming pagde-devotion. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, ang i-share ko po na devotion ngayon ay manggagaling sa Book of Esther. Ito po yung sa Esther chapter 4, verse 13 to 14 po yung i-concentrate ko na i-discuss. Ito po yung time kung saan ay si Esther ay isa ng reyna, okay? Asawa siya ni Haring Xerxes ng Persia. Itong si Reyna Esther ay meron siyang pinsan na siyang nagpalaki sa kanya. Ito si Mordecai. And itong si Mordecai ay may nagalit sa kanya na isang opisyal ng hari. Ito si Haman. Okay? So si Haman, nagplano siya ng hindi maganda. Hindi lamang kay Mordecai, kundi sa lahat ng mga Hudyo. Okay? Sa buong sakop ng 127 provinces. Okay? Ng Persia. And so, ang ginawa ni Haman ay magbibigay siya ng halaga or pabuya sa mga papatay sa mga Hudyo, okay, sa kanya. Ngayon, ang ginawa ni Mordecai ay nagluksa siya, nagdamit panluksa, so hindi siya kumakain, nagpasting, nandun siya sa harap ng palasyo at napansin ito ni Reyna Esther. So pinapuntahan siya ng mga kanyang eunuko, sabi niya dito, at tinanong bakit siya nagkakaganon. Ngayon sinabi ni Mordecai kay Esther yung problema niya na si Haman ay magbibigay pabuya or halaga sa mga taong sisira sa mga Hudyo or papatay sa mga Hudyo. At sabi ni Mordecai, sana ipabot mo ito sa mahal na hari kasi hindi to maganda, sabi niya. Kasi siyempre reyna si Esther. Pero sinagot siya ni Esther, sabi niya, sumulat din siya kay Mordecai. Sabi niya, alam mo naman na ang lahat ng walang sabi niya, alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi pinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. So, sumama yung loob ni Mordecai. Bakit naman ganun ang si Reyna Esther? Siya na nga lang yung inaasahan. Siguro ganun yung inisip niya. Kasi nga natakot din si Reyna Esther, syempre, kasi kakausapin niya yung hari na hindi siya ipinapatawag. Although reyna siya, bawal 'yon. Okay, pwede siyang mamatay. But then ang sagot ni Mordecai, sumulat siya kay Esther. Sabi niya, basahin ko sa verse 12 to 14. Sabi niya dito, nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang ipinapasabi niya. Huwag mong aakalain dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo.
ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Ang anong malay mo, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. So, yun yung sinabi ni Mordecai na huwag mong sabihin na porke reyna ka, maliligtas ka sa plano ni Haman. Sabi niya, kung tatanggi ka, sigurado ko, sabi niya, meron gagamitin iba ang Diyos para maligtas kami. Maligtas ang mga Hudyo. Okay? Pero hindi mo, wag mong aasahan na ang pamilya mo or ikaw lamang ang maliligtas. Sabi ni Mordecai. Ngayon, dito tayo mag-concentrate, okay? So, sa observation ko, sabi ko dito, sabi ni Mordecai kay Esther na kung hindi siya tutulong na maligtas ang mga Hudyo sa kamay ni Haman, ay tiyak na may ibang gagamitin ang Diyos na sa pagliligtas sa mga Hudyo. So, kung dalhin natin ngayon yung word na yon ni Mordecai kay Esther, kung tayo ay hindi tayo kikilos sa paghayo or sa pag-share ng Word of God, malamang, okay, or sigurado may ibang gagamitin ang Diyos, okay, na magbahagi sa ating mga mahal sa buhay. Pero parang pangit naman na iba yung ginamit, or paano kung yung inuutusan din ni Lord na magbahagi ng Word of God ay katulad din natin na mahiyain, ayaw mag-share kasi nahihiya, mahirap magsalita, hindi ganun kagaling magsalita. Paano kung ganun? Di yung mahal natin sa buhay ay napabayaan lang. Okay, hindi na niya nalaman ang Word of God. So, actually sa Bible, sinasabi din niya na mayroong responsibility tayo sa kanila na hindi pa nakakilala. Okay? Kapag sinabi natin na si Jesus lamang ang tanging makakapagligtas sa Kanya, okay, mula sa pagkabilanggo, okay, sa kasalanan, ay nasa Kanya na kung tatanggapin niya o hindi. Okay? At least nawala na yung burden sa atin na later, sa end of times, magkasingilan, sasabihin, magkapitbahay tayo, di mo man lang ako sinabihan. Magka-opisina tayo, hindi mo man lang ako sinabihan. Di mo man lang sinare si Jesus sa akin. Okay? So, sisingilin din yun sa atin ng Lord. Una kang nakakilala, pero anong ginawa mo? Wala, nag-attend ka lang sa church. Hindi ka man nag-share. Okay? Yun yung sasabihin sa atin na napakalungkot. And ang mas malungkot nito is yung mga mahal natin sa buhay ay hindi natin kasama, okay, sa langit. So, sana, no, sa ating application, i-share natin ang Word of God sa lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaopisina, sa ating mga katrabaho, sa ating mga classmate. Para, sabi natin kanina, mawala yung burden. Hindi man tayo, kung ayaw natin, dahil yun nga, nahihiya tayong mag-share, may ibang gagamitin ang Diyos. Pero paano naman tayo, no? Kasi may may blessing ang pag-share ng Word of God, lalo na kung yung taong yun ay manampalataya, magdesisyon na manampalataya sa Diyos. Okay? So, may nag-aantay na biyaya sa atin kapag siya ay naniwala. Pag hindi naman, mawawala sa atin yung responsibility na nag-share ako sa'yo. Pag later sasabihin niya, grabe, hindi mo man lang ako sinabihan. Yun, meron kang sabihin, hindi sinabihan kita. Pinipilit pa nga kita. Sinasabi kong magpapamerienda pa ako, pero ayaw mo pa rin sumama. Okay? So, mawawala na yung burden sa atin. Another thing, no, kapag nag-share tayo ng Word of God, yung mga taong sinisharean natin, kapag nanampalataya sila, mababawasan, okay? Yung mga gumagawa ng crime sa paligid,
makakatulong tayo sa ating bansa, sa pamayanan. Siyempre magkaroon siya ng takot sa Diyos. Makakakilala siya kay Jesus Christ as Lord and Savior. And magiging kasama din natin siya sa paghayo. And so, sayang naman, okay, kung hindi tayo pala yung gagamitin. Iba na lang kasi ayaw natin. So, yung pagpapala, parang nawala sa atin. Imbis na pagpapalain tayo, o imbis na may reward tayo, mawawala lang. Dahil hindi tayo sumunod sa paghayo. Ang nangyari kay Esther, dahil nakinig siya kay Mordecai, humingi ng tulong si Esther din kay Mordecai na mag-fasting sila. Ipanalangin siya sa kanyang pagpunta sa hari. At true enough, yung setro ng hari ay inano kay Esther, kaya walang masamang nangyari sa kanya. Because I believe hinaplos ng Diyos ang puso ng hari at yung nais nila na masave yung kanilang kapwa Hudyo ay nangyari. Okay? Na save sila sa kapahamakan, and si Esther ay naging hero. Okay? Malaking kapakinabangan siya sa kanyang kapwa Hudyo. Okay? So kumbaga tama yung sabi ni Mordecai na malay mo, kaya ka nandyan, kaya ka naging reyna. Okay? Dahil ikaw yung magliligtas sa kanila. Okay, sa ganong pagkakataon. Malay natin. Kaya tayo naging teacher, kaya tayo naging pulis, kaya tayo naging empleyado sa opisinang ito or sa agency ito, dahil may plano ang Diyos sa atin. Tayo pala ang magbabahagi ng salita ng Diyos. So tayo yung ginamit ng Diyos para maligtas ang mga kasama natin sa trabaho or mga classmate natin. Okay? So, maraming salamat po. So, magpagamit tayo katulad ni Esther. Don't worry. Manalangin din tayo katulad niya para maging matagumpay. Ang bahagi natin ay magbahagi ng salita ng Diyos. It is the Lord actually ang maghaplos sa puso ng bawat tao. Hindi ito madadala sa pagalingan, okay, na magsalita, kung hindi ito ay nasa espiritu na nasa atin, sa pakikisama ng espiritu sa atin, upang ang taong kausap natin ay manampalataya sa Diyos. Ang sa atin lang, ibukas natin ang ating bibig upang banggitin ang magandang balita na si Jesus ang tanging nagliligtas. Siya lamang ang pwedeng mag-alis sa ating mga kasalanan. Kaya natin dapat tanggapin siya sa ating buhay. Maraming salamat po at tayo ay magtapos sa panalangin. Dakilang Ama, napakabuti mo. Salamat po sa umagang ito na binigyan mo po kami ng devotion, o God, na kailangan naming mag-share ng salita mo, na hindi po kami hindi po kami magpagamit, ay iba ang gagamitin mo. At ang pagpapalang nakalaan dito ay hindi namin matatanggap. Kaya Panginoon, pagpalain mo aming mga bibig at ma-share ka namin sa aming mga kasamahan, lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Palain mo po kami, O God, sa bawat isa. Kung meron pong may sakit, dalangin po namin ang kagalingan sa kanya. Ay igawad mo ngayon din, O God, in Jesus' name. At kung mayroon nalulungkot, Lord, bigyan mo po sila ng kasiglahan, ng kasayahan, O God. Kung may nangangailangan po financially, Father, I pray, O God, na ikaw po mag-provide ng aming pangangailangan. Hallelujah. Salamat, O God. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa umagang ito. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat.